Yan, bumili tayo ng pizza takeout. So while waiting for our pizza, pag-usapan natin yung mistake number 1 ng VAT tax compliance ng mga VAT registered taxpayers. So number 1 dyan is the 5% VAT withholding. So kung nagbebenta kayo ng goods nyo o services nyo to any government agency, local man or national, including barangay, so that government agency is required to withhold 5% VAT withholding. Pero kung non-VAT naman kayo, but non-VAT yung taxpayer, so 3% ang wini-withhold ng government agency. However, take note na yung 5% VAT withholding or the 3% na percentage tax withholding ay in addition lang doon sa income tax withholding na 1% kapag goods ang binenta nyo, tapos 2% naman kapag service. Okay? So pag-usapan mo natin yung 5% na VAT withholding na mistake ng taxpayer. So beginning kasi January 1, 2021, nagbago na yung VAT withholding system natin. So dati siyang final VAT withholding, but beginning January 1, 2021, because of our train law, naging creditable VAT withholding na siya. So ano yung difference ng dalawa? So yung isa, yung old na under old our VAT withholding system, final. So the government agency will issue the taxpayer, kayo na nagbenta ng goods or services sa government agency, ng BIR form number 2306. Katunayan ng VAT withholding ng government agency na pwede nyo gamitin as pambawas ng VAT payable nyo. Okay? Pero ngayon, January 1, 2021 beginning, creditable na siya. Ang i-issue ng government agency dapat sa inyo ay BIR form number 2307. Kasi nga creditable na siya. Okay? So, pambawas din naman yun ng VAT na babayaran natin. Pero kasi under the old system natin ng VAT withholding, meron tayong tinatawag na standard input tax na 7%. Okay? Standard input tax na 7% because yung 5% ka na final, kasi yun yung babayaran ng taxpayer. Kaya nga final VAT withholding. Okay? So, the remaining 7% out of 12%, considered na siya as standard input tax. So nagkakaroon ng problema ngayon, nagkakaroon ng komplikado na computation. Kasi yung standard input tax na compute mo versus dun sa input tax attributable to government sales ay hindi siya parehas. Nagkakaroon ng discrepancy. So kino-close yun ngayon under RR 16/2005 na binaba ng BIR. Dapat daw yun i-close sa cost or expense. But ngayon, nabuti nilang, pinasimple na siya ng ating Kongreso through our train law. 1017. Ito yung order. Thank you ha. So ito yung pizza natin dumating na. Okay. So dapat po, ang i-issue ngayon sa taxpayer ay BIR form number 2307 na. Hindi po 2306. Okay? Kasi ang consequence niya, kung 2306 pa rin na ginagamit nyo na mistake ng government agency sa inyo, tayong taxpayer ang may shoulder nun. Kapag na-audit tayo ng BIR, i-disallow ng BIR yung ating VAT credit na na-claim under na 2306 kasi nga mali yung ating BIR form. So pakigamit po yung bagong BIR form 2307. However, kung mali ngayon na issue sa inyo ng government agency, kindly inform them to replace that 2306 ng bagong BIR form na 2307 para tama yung BIR form natin ng Certificate of Withholding in claiming the VAT credit sa ating VAT tax returns. Otherwise, kung patuloy nyo pa rin ginagamit yung 2306, madidisallow po na yan ng Bureau of Internal Revenue beginning January 1, 2021. Maaari po madisallow yan ng BIR upon tax audit kasi mali yung Certificate of Tax Withholding na ginamit niyo. Under po yan ang BIR Revenue Memorandum Circular 36 Series of 2021. Nagbaba na po yung BIR ng formal memorandum para dyan sa paggamit ng bagong Certificate of Tax Withholding. Dapat po ay 2307 na, hindi po siya 2306 starting January 1, 2021. Okay? So, ibaliktad.